Noong kami ng aking asawa ay pansamantalang nakitira sa bahay nila dahil sa panahon na yon ay ginagawa pa ang sarili naming tahanan. May karanasan akong minsan ay di ko inakala na mangyari ito sa akin. Nakakakilabot. Bago ko kwento ang aking karanasan, hihingi po sana ako ng konting pabor. Paki-like, subscribe and press the notification bell para maging updated kayo sa mga susunod kong video. Ang pangalan ko nga pala ay Bob Axel at ang asawa ko ay si Chi Aguila. Kami ay taga Lapu-Lapu City, Cebu. February 20, 2002 kami ikisal sa huwes sa City Hall ng Lapu-Lapu City at dinaluhan lamang ng aming mga magulang at piling ninang at ninong na sina Macho Bimbo at Sexy Gloria. Sa araw ng aming kasal ay may maliit na salo-salo lamang at ang mga bisita ay mga pamilya lang namin at mga piling kaibigan. Tama lang ang handaan at masaya naman ang araw na yun. Inabot ng almost midnight ang kasiyahan at ang iba ay dahan-dahan ang nagsipag-uwian at ang karamihan ay lasing. Ang kaibigan kong sina Doña Jonesha at alalay niyang si Carlota ang naiwan at nagpapabalot pa ito ng pagkain bago uuwi sa kanilang villa. Kitang-kita ko ang ulo ng lechon na nilagay ni Doña Jonesha sa malaking plastic. Tumulong kami ng aking asawa sa pagligpit at ang iba ay huhugasan na lang kinabukasan dahil kami ay nakaramdam na ng pagod at gusto na naming magpahinga. Ang nakatira sa bahay ng aking asawa na si Che Aguila ay ang kanyang inay na si Aling Samantha at dalawang kapatid niyang sina Daisy Musikera at si Bunsong Chito. Sa maliit na sala lang sila matutulog dahil kami ng aking asawa ay pinagamit sa amin ang nag-iisa nilang kwarto. Sa gabing yun ay di talaga namin pinalagpas ng mag-asawa ang pagsasalo na matagal naming inaasan. Ngayon mag-asawa na kami ay magagawa na namin ang gusto namin, ang pulot gata. Di maririnig sa labas ang ingay sa kwarto dahil naka-soundproof ito dahil ang kwartong ito ay recording studio din ng kapatid ni Che na si Daisy Musikera. Kaya magagawa namin ang aming gusto. Inaabot ng 2 oras ang aking pagmamahalan at kami ay nakatulog sa sobrang pagod na may ngiti sa aming mga labi. Lumipas ng 1 oras ako ay nagising na ramdam ang sakit ng aking tiyan. Sobrang sakit na para bang inipit ang aking mga bituka sa sakit. Bigla kong naalala ang aking ina na si Doña Beth, ang founder ng Pinoy Singing Star Group. Magaling siyang gumamot pag makaranas ako ng ganitong sakit sa tiyan sapagkat si Inay din ay isang magaling nurse. Napaiyak na lang ako sa tinding sakit na aking naramdaman sapagkat walang ibang makatulong sa akin. Tulog na tulog ang mahal kong asawa na si Che Aguila, halatang pagod na pagod. Nakaramdam din ako na gusto kong umihi kaya kahit masakit ang tiyan ko ay pilit kong tumayo at dahan-daang lumabas sa kwarto na naminilipat sa sakit. Sa sala kitang-kita ko ang nanay ng asawa ko at 2 niyang kapatid na tulog kaya dahan-dahan akong humakbang papunta sa may kusina at palabas dahil nasa labas ang kanilang common na banyo. Sa labas maliwanag ang buwan at doon ako sa tabi ng puno. Tuba-tuba umihi. Habang ako ay umihi napalingon ako at napansin ko ang maliit na duyan na malakas na nag-swing na akala mo ay may sumasakay nito. Nagtaka ako dahil wala man lang katao-tao sa maliit na duyan na yun at kung may gumamit nito ay sana dahan-dahan itong humihina at huminto sa pag-swing. Ang duyan ay nasa tabi ng punong bayabas at may manok na pansabong sa gilid ng duyan na natutulog. Ang kinaroroonan din ng duyan ay may wire na bakod at maliit na pinto at nakasara ito. Di talaga ako makapaniwala sa aking nakikita at dahil sa ako ay curious na nilapitan ko pa at talagang aking tinitigan if may nakasakay ba sa duyan o wala. Wala talagang sakay ang duyan at malakas pa rin itong na nag-swing. Tiningnan ko ang mga puno ng saging at ang puno ng tuba-tuba, wala talagang hangin. Bigla along nakaramdam ng kakaiba at di ko na naramdaman ang sakit ng tiyan ko. Napasabi ko sa sarili ko na, iba na ito ha. Dahan-dahan akong umatras at tumakbo pabalik sa bahay pero nang papalapit na ako sa pinto ng kusina ay biglang namang lumakas ang hangin at nagsasayawan ang mga dahon ng punong saging. Para bang nasa horror movie ang eksena sa oras na yon. Biglang hamampas ng malakas ang pinto sa kusina at biglang bumalik ako sa aking pag-iisip at agad binukasan ko ang pinto at sabay pasok at sumisigaw at ginaisang ko silang lahat. Gising-gising kayong lahat, may multo, may multo. Nagising silang lahat sa gulat at biglang napatayo si Mama Samantha at Anya. Anong nangyari, bakit ka sumisigaw? Sabi ko, may multo sa labas.
Kinuwento ko sa kanila ang nangyayari at pero di sila makapaniwala, pati ang asawa ko na si Che Aguila na Jin ay isang namin di makapaniwala at sabi pa niya ay, dito na ako lumaki at nagkaisip pero di ko naranasan yung mga sinasabi mo. Nagpasama si Mama Samantha sa labas para tignan pero nung nandoon kami normal naman ang lahat. Tumawa lang si Mama Samantha at nagsabi na sige na bumalik na lang tayo sa hikon para matulog at bukas na lang natin ulit pag-usapan ang lahat. Sa sarili ko ang naramdaman ko ay may halong takot at saya. Takot ako dahil sa na-experience ko pero at the same time masaya ako. Napatunayan ko sa aking sarili na totoo pala sila, multo man o engkanto. If totoo sila, ibig sabihin totoo din ang Diyos. Kayo mga ka-horror, may mga karanasan ba kayo na kagaya nito? Isulat nyo sa akin at i-share natin. Isulat nyo lang sa message section or send to my Gmail azamfamilydad@gmail.com. Hanggang sa muli, paalam.